buhay. Praise God. Kayo po may dalang Biblia, kayo po aking inaaniyahan na ito po buksan sa Ebanghelyo ng ating Panginoon. Ayon kay San Marcos, Kabanatang 10, talatang 35 hanggang 45. Let's take a reading to the Gospel according to the Lord, or to the Gospel of the Lord according to St. Mark chapter 10, verse 35 to 45. Lumapit kay Jesus ang mga anak ni Zebedeo na sina Santiago at Juan. Sinabi nila, "Guro, may hihilingin po sana kami sa inyo." "Ano ang nais mo?" tanong ni Jesus. Sumagot sila, "Sana po ay makasama kami sa inyong karangal at maupo ang isa sa kanan at isa naman sa kaliwa." Ngunit sinabi ni Jesus sa kanila, "Hindi niyo nalalaman ang inyong pamilya. Makakaya ba ninyong tiisin ang hirap na aking naranasin? Makakaya ba ninyo ang bautismo ibabautismo sa akin?" "Opo," tugon nila. Sinabi ni Jesus, "Ang lupang aking iinuman ay iinuman na ninyo at babautismohan niya kayo sa bautismo tatanggapin ko. Ngunit hindi ako ang magpapasya kung sino mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga karamihan ay para sa mga pinaglaanan." Nang malaman nito ng 10 alagad, nagalit sila sa kapatid. Kaya pinalapit niya sila ni Jesus at sinabi, "Alam niyo na ang mga tinuturing na pinuno ng mga Hintil ay namumuno bilang mga Panginoon sa kanila. At ang mga kagustuhan ng mga nasa kapangyarihan ang siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat meron sa inyo. Sa halip, ang sino sa inyo na nais magdakila ay dapat maging lupo ninyo. At ang sino ang nais maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Sapagkat ang anak ng tao parito, hindi upang paglikuran, kundi upang maglingkod, at upang mag-alay ng kanyang buhay para sa ikatutubos ng marami." Mga minamahal ng magulang at kapatid, ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon. So ito, bakit tayo nagsito? Ask po natin ang ating mga prayer request at yung mga bagay na nais natin pagkaswasan sa Panginoon, na isulat man o hindi, alam ng Lord ang ating pong mga pangangailangan sa gabi nito. Amen? Sige po, itaas po natin ang naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kinikilala namin, Ama, na sa iyo nagmumula ang lahat ng bagay na meron kami at tinatangkilik, maging ang aming buhay. Kaya ang handog namin ito, Panginoon, na mula sa aming puso ay inuwang kalugdan, at kami po'y umaasa at nananalig na anumang pong aming mga kahilingan na isulat ng o hindi, ay inaantig po namin na bago pa man matapos ang gawain ito, kami po ay inyo ng tinugon sa pangalan ni Jesus. Ito ang aming samang dalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sige po, pwede nyo na pong ibigay yan sa mga nangungulekta ng prayer request. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. Yan. May upo na ba ang lahat? Pag-aaralan po natin ngayon ang pagsapari about sa greatness, mga kapatid. Hindi pa rin matapos-tapos ang pagpapagaling ng mga alagad at pagko-compare sa isa't isa kung sino sa kanila ang pinakadakila. Alam niyo po, ang mga anak na ito ni Zebedee, ang dalawa sa mga disciples na madalas po ay nami-misunderstood ng mga kapatid at nadja-judge dahil po sa request nila ito sa ating Panginoon. So throughout the history, medyo naging harsh ang judgment ng maraming Christian sa dalawang alagad na ito na magkapatid, sapagkat hindi nila yung natatanging upuan o pwesto once na nag-rule na nga po ang Panginoon. Pero actually, mga kapatid ko kay Kristo, ginagawa lang nila kung ano po yung sinabi ng Panginoon. In fact, sabi ng Lord sa Matthew chapter 7, verse 7, Jesus says, "Ask and it shall be given to you. Humingi ka at ikaw ay bibigyan." Kaya, humingi sila ng kung ano yung
gusto nilang makuha sa ating Panginoon. Ganon din po sa John 14 verse 13. Sabi po dito, I will do whatever you ask in my name. So to be fair kay James at kay John, mga kapatid, medyo nakukonfuse siguro sila, no? Sa nangyayari. Kasi sabi ng Lord, ano mang hingin nyo sa aking pangalan ay ibibigay ko. Ngayon, nung humihingi na sila, nagagalit naman yung mga alagad. So ano ba yung mali sa kanilang hinihingi? Sinabi naman ng Panginoon, ask whatever it is, basta sa pangalan ng Panginoon, ay kanya po ipagkakulong. So it all seems a bit harsh, mga kapatid. At kung babalansin po natin, medyo hindi naman po deserve ng magkapatid yung naging label sa kanila ng marami pong mga Kristiyano, mga kapatid. So ano po ba yung pinag-ugalan ng gamit ng ibang mga kasama nila dito po sa dalawang magkapatid? Ang sabi po sa verse 36, grant us to sit one at your right hand and one at your left in your glory. So kung maaari, kapag kayo po ay nakaupo na sa inyong trono, bigyan niyo po kami ng magkabilaang pwesto, kami pong magkapatid. So para sa nakakarinig, ang reasonable request yun. Bakit kayo hihingi ng ganoong treatment samantalang halos magkakapantay lang tayo dito, hindi lang naman kayo ang disciple. So tingnan po natin kung ano yung background kung bakit po nasasabi ito ng mga alagad. Tandaan po natin na yung hinihingi nila hindi pa nila nauunawaan. Sinabi na ng Panginoon na hindi nyo nalalaman kung ano yung sinasabi ninyo. Most of the time, may mga hinihingi tayo sa Diyos na actually hindi naman talaga natin naiintindihan na hindi mo naman pala talaga kailangan. Amen? Minsan may mga nire-request ka sa Lord na dahil na limited ang iyong pag-unawa, hindi talaga yun yung para sa'yo. Pero ito po mga kapatid, meron silang pinaghuhugutan kung bakit yun ay kanilang sinasabi. Nung time kasi ito, ay pabalik na ang Panginoon sa Jerusalem. At ikatlong beses nilang sinasabi yung saro ng paghihirap na kanyang mararanasan. So, ang mindset ng mga disciple, ito na yung panahon para ma-dethrone ang Roman rule. Kasi nung time na ito, expected na nila na ang Messiah talaga ang makakagapi sa kung sino mang may authority at kapangyarihan na nakakasakot noon sa Israel, mga kapatid. Nung time kasi na ito, ang Israel ay hindi na po bansa. Sila po ay province na lang o kabisera. At sila po ay sakop na ng Roman Empire. Now, ang nasa mindset ng mga Jew at ganoon din po ang mga alagad, ito na yung tamang panahon para mabawi nila kung ano yung status na meron sila dati. Amen? At once na ang Panginoon nga po ay na-overthrown niya na at nagabi yung Roman rule na yun, gusto nung magkapatid na ma-secure yung kanila pong mga posisyon. Amen? So, they were expecting political and also spiritual conflict. Dahil alam naman po natin na pati ang mga high priest ay kumukontra po sa ating Panginoon o sa kanyang pong grupo, mga kapatid. So, to be fair, dito po sa magkapatid na ito, huwag natin masyadong i-demonize yung kanila pong request. Kasi, hindi naman ito nagmumula sa kanilang pagiging arrogante, na gusto nilang malamangan ng kanilang mga kasama. Instead, humihingi sila ng posisyon para mas malaki yung kanila pong magampanan na tungkulin. Amen, mga kapatid? Kapag ikaw ay nag-aangad ng mas mataas na posisyon,
ang ibig sabihin po nun ay mas malaki yung responsibility na kailangan mong pasanin sa iyong balikat. Amen? Halimbawa, gusto mo na mag-asawa. Ang tanong, stable ka ba? O yung sarili mo nga, hindi mo kayang buhayin eh. Yung sarili mo nga, hindi mo mapakain sa sarili kita mo, tapos gusto mo mag-asawa siya, kapag nag-asawa, magkakaroon ka ng anak. So, mas malaking responsibilidad yun eh. Amen? Kung ikaw ay kagawad, kung ikaw ay barangay captain, kung ikaw ay isang chairman, pag tumakbo ka sa mas mataas na posisyon, it means mas malaking responsibility ang iyong kakaharapin. Huwag kang tumakbo na mas mataas na posisyon na ang capacity mo ay ang hanggang doon lang sa maliit na area kasi ibang usapan na po yun. Amen? Gusto mo tumakbo ng pagka-presidente, ng pagka-senador, ng pagka-kongresista. Hindi mo mamamanage yung mga nagpapapicture sa iyo doon. Di ba po? Kung yung simpleng request na ikaw ay maabala bilang lugawin or Paris Queen, lalo na kapag nag-request sila ng ibang bagay, mga usaping politikal, mga usaping personal na hihingi ng kaabalahan ng oras mo, basta hindi mo yun maibibigay. Amen po, mga kapatid. So, kailangan po natin maunawaan ang magkapatid na ito nang sa gayon, mas maging clear sa atin kung bakit nila hinihingi yung request na yun, mga kapatid. Kapag tayo po ay nagpipray sa Diyos, hindi naman po natin sinasadya na maging egotistic tayo na ang prayer natin ay makalabang sa ating kapwa. Bilang magulang, hindi mo naman siguro ipagpipray na, Lord, patalinuhin mo yung anak ko at maging bobo yung anak ng iba. Hindi ka naman magpipray ng yun. Di ba po? But sometimes, may mga nire-request tayo na kapag alam po ng iba, para sa kanila, iba yung dating. Kasi parang uunahan mo sila o nalalamangan mo sila. So, we are merely expressing to God kung ano lang yung gusto natin hingin, kagaya ng magkapatid na ito. Ano lang masama kung humingi kami ng magkabilang pwesto. Pero, bakit nagagalit yung kanilang mga kasama na 10? Dahil ba magkaiba sila ng motivation? Dahil ba magkaiba sila ng agenda? No. Parehas lang. Ang problema, naunahan sila ng magkapatid. Tignan niyo yung setup. Pag naghahari na ang Panginoon, nakapagpasiguro na yung dalawa Isa sa kanan at isa sa kaliwa. Nasa isip ng mga disciples, kung yung dalawang magkapatid ay nasa kanan na at nasa kaliwa, edi parang ang dating, nasa side na lang tayo ng magkapatid na yun. Kumbaga, nalamangan tayo. Anong tingin nila sa atin? Parang mga sidekick na lang nila. Parang ganun po ang senaryo, mga kapatid. Amen, mga kapatid? Pero kapag binasa po natin maigi, yung sagot ng magkapatid sa tanong po ng ating Panginoon, makikita natin na hindi lang selfish motives ang nagpupudyok sa kanila kung bakit nila ni-request yung ganung bagay. Amen, mga kapatid? So, meron po tayong lesson na makikita po dito sa pagiging disciple at alagad po ng Panginoon. First of all, to be a disciple means to totally submit ourselves to the will of God. Ito kung si James at si John, naging honest sa kanilang hinihingi. Amen? Tayo kasi, kapag tinatanong tayo ni Lord, ang dami pa natin pakipot. Ay Lord, ito na ang bahala.
Kung makakapag-asawa ako, Lord, kahit ano na lang, kaya nung binigyan ka ng tambay, sabi mo kasi kahit ano Hindi mo sinabi na ito ang gusto mo, may trabaho, yung hindi nananapak. O kung nananapak mo, mas malakas kang manapak para tulog siya. Hindi mo sinabi kung ano yung gusto Hindi ka naging honest. At minamasama ng ibang alagad yung pagiging faithful sa request itong magkapatid. Amen? Sabi ng Lord, you do not know what you are asking. Sabi ng Lord, hindi ko alam kung ano yung hinihingi ninyo Are you able to drink the cup that I drink? Or be baptized with the baptism that I am baptized with? May inom niyo ba yung saro ng paghihirap? Yung kopa ng paghihirap na iinumin ko? Mababatan niyo ba yung hirap na babatahin ko? So, pag sinabi ko na saro ng paghihirap at yung baptism na tinutukoy ng Panginoon sa Luke 12 verse 15, sabi ng Lord, meron pang isang bautismo na dapat kong pagdaanan. At ako'y nababagatan hanggat hindi ito nangyayari. Ang tinutukoy po ng Panginoon ay yung kanyang kamatayan. Amen po mga kapatid. So, ano po yung naging sagot ng mga anak ni Zebedeo? Sabi nila, yes Lord, we are able. Mababata namin ang hirap na papatahin mo. Iinumin namin ang saro ng iyong paghihirap. So, hindi dahil sa selfish request and selfish motives, mga kapatid, dapat natin silang hangaan at igalang dahil kahit hindi nila naiintindihan at nauunawaan sa umpisa yung kanilang hinihingi, ay umuuna sila. Amen? Di ba ho tayo minsan, pag hindi mo sigurado yung magiging outcome, hindi ka naman oo Iiyaya ka ng mga workers na, halika mag-work ka dito. Halika mag-worker ka dito. Halika umatin ka dito. Hindi ka naman basta maka-oo Kasi may mga kinukonsider kang bagay sa buhay. May trabaho ka, timbawa. May mga anak ka na inaasikaso. Hindi ka makapag-commit agad. Pero yung magkapatid na ito, sabi ng Lord, hindi nyo nauunawaan, naiintindihan yung hinihingi nyo. Pero sabi nila, yes Lord, we are able. Kaya namin. Amen? Tingnan nyo nga yung kapatid ninyo kung kaya pa. Labanan ng antok. Kaya pa? Kaya pa naman. So sabi ng Lord, the cup that I drink, you will drink. And with the baptism with which I am baptized, you will be baptized. Sabi ng Panginoon, kung gayon, ang saro ng paghihirap na aking daranasin, ay daranasin na ninyo. Alam niyo, pagdating po ng Book of Acts, si James, nakauna-unahan, ang kauna-unahan kong napugutan ng ulo under Herod Antipas. Then yung hinihingi niya yung kanang pwesto. Yung kanyang kapatid, si John, kung si James ang kauna-unahang napugutan ng ulo, si John naman ang kahuli-hulihang mamamatay sa mga disciples, pero kalakot-takot na suffering at kalamidad sa buhay ang kanyang inabot. Ipinatapon siya sa island of Patmos, hinulog siya sa isang tumupulong tubig, isang kawang tubig, halos malapnos ang kanyang balat, pero hindi siya namatay. Alam niyo pa kung gaano kahirap yung lahat ng kabatch mo, kinuha na ni Lord, ikaw na lang yung natitira. Ang hirap yun. Wala kang mapagsabihan ng mga hinaling mo sa buhay. Pakiramdam mo, mag-isa ka doon sa isla ng Patmos. Napakahirap po ng struggle na pinagdaanan itong si John. Yun yung hinihingi nilang magkapatid na hindi nila lubos na nauunawaan. Amen, mga kapatid? So, nung hinarap nila yung suffering na yun,
po kung para sa atin, mabilis tayong magtatampo sa Diyos. Amen, mga kapatid? Kasi po, bakit? Hindi yun yung inaasahan mong request eh. Or hindi yun yung inaasahan mong tugon sa hinihingi mo. Amen, mga kapatid? So, kung tayo po ang nasa lugar ng magkapatid na yun, pwede tayong matempt na magalit sa Diyos, maging bitter sa Diyos. Kasi ang gusto natin kapag tayo po ay humingi, yung plano natin o yung expectation natin ang nasusunod. Pero kapag hindi ganun ang ibinigay sa iyo ng Diyos, ang dali-dali mong nagtatampo. Ang dali-dali mong nagpa-backslide. Pero hindi po ganun ang ginawa ng magkapatid. Hindi naman sinabi ni Santiago na, pambihira, mapupugutan ng pala ako ng ulo. Ito na ba yung reward na hinihintay ko? Walang ganun. Nanumbat ba si John na pagkatapos ng ilang taong kong paglilingkod, malalagnas lang ang aking balat at mamumuhay akong mag-isa sa isla na ito? Amen? So, sometimes po, mga kapatid kay Kristo, yung oras natin, yung buhay natin, yung lakas natin, ay ginugugol po natin sa paghihintay doon sa reward na atin pong inaasahan. At hindi na natin napapansin kung ano yung plano na inilaan ng Diyos para sa iyong buhay. Kasi meron kang ibang hinihintay. Amen, mga kapatid? Kaya po madalas, marami po sa atin, kapag hindi na pagbibigyan ng ating gusto, ay nanunumba tayo sa gawain ng Diyos. Ito ba, kung ibabalik ninyo sa akin, kung hindi dahil sa akin, walang gawain dito sa lugar na to. Ito ba yung mapapala ko? After so many years ng aking pagsasakripisyo, nagbubuhat ng sound system, nagpapaluwal ng pera, buong buhay ko, nasa gawain, tapos ganito ang ibabalik sa akin. Kapag ganun po ang ating naging mentality, mga kapatid ko kay Kristo, mabilis tayong nadi-disappoint, nawawalan po ng gana. Amen? But as a Christian, we are called to submit ourselves to the will of God. Maaaring yung hinihintay natin na mangyari ay hindi mangyari at merong bagay na mangyari hindi natin inaasahan. Pero tinatawag po tayo na mag-submit sa kalooban po ng Diyos. Amen? Maybe good things will come our way, but not on the way na ina-expect natin na mangyari. Amen po, mga kapatid. So our task is to submit and to follow without seeking a reward. Alam niyo po kung bakit tayo nagdidismaya? Nakatingin tayo sa gantimpala. Samantalang sinabi ng Panginoon sa isang talinghata, kapag ang isa bang alipin, umuwi, pagod na pagod, galing sa pag-aaraw, pagbubungkal ng lupa, pagpapaskol, mag-e-expect ba siya na mag-thank you yung kanyang Panginoon? Of course not. Sasabihin pa ng kanyang master, linisan mo sarili mo at ipaghanda mo ako ng kakainin. Sasabihin ba ng alipin na, grabe naman kayo, pagod na pagod ako galing sa arawan, tapos papaliguin niyo ako, edi napasma ako. Hindi. Aayusan niya ang kanyang sarili kasi syempre, amoy tupa siya, amoy bukit siya, maglilinis siya ng kanyang sarili. Ipagpe-prepare niya ng meal ang kanyang master at saka sasabihin ng kanyang master, kumain ka pagkatapos kong kumain. Mag-e-expect ba siya ng thank you? Of course not. Sasabihin ng alipin, kami alipin walang kabuhan, ginagawa lang namin kung ano ang nakakatawa. Kaya po tayo minsan, nawawala ng gana sa gawain. Kasi, yung reward na ina-expect natin, hindi yun yung
dumarating. Iba. Amen po? If you want to sit at Jesus' side, mga kapatid ko kay Kristo, dapat willing ka mag-sacrifice kagaya ng magkapatid na ito. Kung gusto mo ng posisyon sa tabi ng Panginoon, dapat willing ka mag-crucify kasama niya. Kita niyo mo, nung nakapako na ang ating Panginoon, merong nakaposisyon, magkabilaan, kaliwa at kanan, at kasamang mamatay ng Panginoon. So kung nag-expect po tayo ng posisyon sa gawain po ng Panginoon, willing po tayo dapat na mahirapan. Amen? Complete submission to the will of God without the hope of reward. Ngayon, kung may gantimpala, kung may biyaya, edi salamat. Pero kung babalikan po natin yung ating unang pagtugon nung tayo ay tinawag ng Panginoon, we are not expecting something naman in return talaga eh. Alam niyo mo, dati, unang outreach ko sa PAM, hindi ko naman iniisip kung magkano ang ibibigay sa akin ng love offering. Ang nasa isip ko ay mag-preach. Pero habang lumilipas ang panahon, minsan, pag titignan mo yung mission order mo, ang nakikita mo na agad yung, magkano ba lang offering dito? Dito, 500 lang yan. Dito, 700. Ito malaki to, 1,000 to. Nagiging ganun na po ang mindset. We are expecting reward na sa ating ginagawa. Kaya kung minsan, pag hindi namimit ng core group, ng gawain, yung hinihingi mo, nagpaparinig. Ano ba naman yung gawain na yan? Dumating na ako lahat, wala man yung nag-alok ng kape. Diba? Kasi nga, naka-look forward ka agad doon sa reward na makukuha. Amen? Another thing, the life of disciple is marked by serving others. Sabi po sa verse 43, whoever wishes to become great among you must be your servant, and whoever wishes to be first among you must be slave of all. Kung gusto mong maging dakila, dapat ka maging alila. Hindi kagaya sa kultura, sa pamantayan ng mundo, na kapag dakila ka, marami kang tagasunod, maraming naglilingkod sa'yo, marami kang alipin. Pero sa Kingdom of God, kung gusto mo talagang maging dakila, dapat kang maging alila. Amen, mga kapatid? Kahit ang Lord sinabi niya na po yun eh. Sa verse 45, sabi po ng Panginoon, for the Son of Man came not to be served, but to serve. Naparito ako, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at iligtas kayo. Kung ang Panginoon ay nagmisyon para maglingkod at hindi paglingkuran, bakit naman tayo mag-expect ng something in return? Kung ang tinapamasa natin ngayon ay libreng ibinigay na ng Panginoon dahil sa kanyang pag-ibig at paglilingkod sa atin. Amen? Kung umaawit ka, mabigyan ka ng 20 pamasahe, huwag kang sasama ang loob. Kasi nung una naman, ang gusto mo lang talaga makaawit sa Panginoon. Kung naglilingkod ka, dati kang nasa core group, at ngayon ay napalitan ka na, huwag kang sasama ang loob. Ang mahalaga, kahit saan ilagay ka ng Lord na posisyon, ginagampanan mo ang iyong tungkulin. Nakapaglilingkod ka ng may kagalakan sa iyong puso at hindi mo tinuturing na kakumpetensya ang iyong mga kasama. Amen, mga kapatid? So bakit po nirefer ng Panginoon yung Son of Man instead of Son of God? Pwede niya namang gamitin yung title na
anak ng Diyos eh. Kasi sinubo naman talaga siya ng Ama eh. Pero ginamit niya yung Son of Man kasi ito po yung nagre-refer na malapit sa servanthood. Amen? Para mas mapalapit siya sa mga tao, tinawag niya ang kanyang sarili na anak ng tao. Anak siya ng kapintero, anak siya ng peasant woman, ipinanganak siya sa isang mararitang lugar, lumaki siya sa bayan ng Nazareth na wala namang nakakaproud na kung ano, para maabot niya kung ano yung pinagdaraanan ng mga ordinaryong tao. Amen, mga kapatid? So, the way of Christ, mga kapatid ko kay Kristo, the way of Christ, mga kapatid ko kay Kristo, ay ang pagsiserve sa kapwa. Hindi mo pwedeng sabihin, gusto mong maglingkod sa Diyos, pero wala kang puso na maglingkod sa iyong kapwa-tao. Imposible. Mabubuking ka. Imposible gusto mong maging servant, pero madirin ka sa mga may sakit. Ayaw mo mag-pray over, ayaw mo mag-lay hands. Kasi yung mga may sakit, in fact, yung mga patay, pati yung mga may sakit sa balat, ito yung mga hinawakan ng Lord eh. Hindi pwedeng mag-NPG kayo, merong isang lalaking bloated ang tiyan, ayaw mong pumasok kasi, dugo naman yan, Brother Jack, ikaw na lang kasi anointed ka sa gano'n. Kayo na lang. Hindi pwede eh. Amen? Hindi pwedeng kasabihin mong servant ka, mainisin ka sa mga bata na pag tumatakbo-takbo, nalibisa ka kaagad. Kanina bang mga anak ko, ang gulo, di man lang sawayin. Kasi ang Panginoon, kinawin niya ang mga bata. Nung sinasabay ng mga disciples, pinalapit na sa Kanya ang mga bata. Hindi pwedeng servant ka, pero judgmental ka. Judgmental ka sa mga nakikita mong umakang sa motor, di ba? Di ka ulayaw. Alam mong ang buhay ay medyo sablay. Kasi yung mga marunong babae, yung mga outcast, yung mga maniningil ng buwis, yung tinuturing ng lipunan ng mga patakol, ito yung inabot ng Panginoon. Amen? Hindi pwedeng hihingi ka ng posisyon sa Panginoon ng paglilingkod, pero hindi nakadisposisyon ang puso mo para sa iyong kapwa. Malayo mong magpagpo. Amen po, mga kapatid. So, dito po sa istorya nito na ating pong pinag-aaralan, it's not really about selfish desire ng magkapatid. Hindi po ito tungkol sa paghingi nila ng permiso na makasecure sila ng pwesto, mga kapatid. Kundi para sa paghingi nila ng ganoong estado sa Panginoon, ay mas marami pa silang taong mapaglingkuran. Amen? Halimbawa na lang po sa mga gawain. Bago ka humingi ng napakaraming attendee na gusto mong halimbawa makapuno ng ganito ng covered court, kailangan mo puno muna yung chapel. Di ba? Hihingi ka ng pagkalaki-laking venue. Lord, punuin nito. Yung simpleng hallway, maliit na kapilya, hindi mo nga mapuno. Di ba ho? Hindi ka pwede bigyan ng lagpas sa iyong kapasidad. Kahit sa mga ospital, di ba po? Bakit minsan makakita kayo ng mga pasyente kahit agaw-buhay na? Minsan hindi na iniintindi ng mga nurse, lalo public. Kasi, minsan, yung kakayanan nilang mag-admit ay hindi sapat sa dami ng pasyente na dumarating. Minsan kulang sa
supply, kulang sa doktor, kulang sa mag-aasikaso. Amen? Kami nga mo, nasubok nitong nakaraang week. Nagkasakit na naman yung anak ko, panganay. Hindi bumababa yung lagnat. Laging 39 na, magpo-40 na. May experience kasi kami na dinala namin sa public. Hindi kami pinapansin, hindi kami iniintindi. Nakikita mo yung anak mo, nahihirapan na, hindi na makahinga. Dinala namin sa private hospital. Sabi ko, yung time pa naman na yun, talagang sinunod din ako. Sabi ng asawa ko, bahala na, mahalaga yung buhay ng anak natin. Oo nga naman nila. So, dinala po namin sa privado. Ayun, inasikaso naman agad, inadmit agad. Ayun nga lang, ang laki ng bayan. 5 araw kami nasa ospital. Paglabas ng bigo, lakas pa ng loob ng asawa ko, sabi, may pinhit naman ako makakalese na yun. Diyos ko, nung lumabas yung bill namin, sa daming in-inject na gamot sa anak ko. Kasi karinay lahat ng gamot nagkaroon siya ng acute bronchitis. Kaya pala hindi bumababa yung kanyang lagnat. Alam niyo po kung magkano yung bill namin? 51,000. For 5 days na kami ay naka-admit doon. Ang bigla na yung binawas ng PhilHealth. Ang binawas na pala, 3,500. Kaya ang binayaran namin, 48,000. Di ba ho, mga kapatid? Talagang talagang masusubo ka talaga. Di naman pwedeng hindi ako mag-outreach. Sabi ng asawa ko, huwag ka nang humayo, samahan mo na lang ako. Sabi, hindi pwedeng ganun. Kasi kung yun lagi ang magiging reason para hindi ako makahayo, hindi laging magkakasakit ang anak natin. Kasi alam na ng kalaban na yun yung kahinaan natin. Amen? Kaya, kita nyo, kahit na merong pinagdaraanan ang isang lingkod, ang isang disipulo, uunahin niya pa rin yung kapakanan ng kanyang kapwa. Lalo tinawag siya sa ganung larangan po ng pagmimisyon. Amen? So being a follower of Jesus is not about preaching words. Sa totoo lang, hindi ka talaga tinawag para magpayaman. Amen? Merong mga tao na itinakda ng Diyos para yumaman. Pero karamihan po talaga sa likod ng Panginoon, ang investment po hindi sa lupang ito, kundi nasa langit. Kaya, huwag po natin sabihin na, di ba naman yung disciple na yun? Para bang hirap na hirap? Kadena na lang ng motor, di pa makabili. Kasi po, yung kanya pong panawagan, hindi ko sinasabi huwag mag-sideline na. Ang kanyang priority ay ang maglingkod sa kapwa. Now, kung meron mga tao na gagamitin ang Panginoon para masuklian mo, edi salamat. Pero hindi siya dapat mag-expect ng something in return sa sakripisyo na kanyang ginagawa. Dahil Diyos ang magpo-provide mo, dahil Diyos ang tumawag sa Kanya. Amen po, mga kapatid. So, Christian discipleship is not all about a reward at all. Mga kapatid, magduda tayo kapag yung leader ng isang relihiyon, ng isang sekta, ng isang grupo, ay payaman ng payaman. Tapos, ang kanyang mga members ay pahirap ng pahirap. Amen? Minsan, makakapanood ka, mga spiritual guru, mga spiritual leaders puno, nakakabili ng mga bagong sasakyan, nakakabili ng mga eroplano pa nga minsan.
may mga VIP treatment, pero yung mga nasa baba niya, Diyos ko po, halos kulang na lang kakainin ng kanyang pamilya, ibibigay pa, idodonate pa. Nakakapagtaka na po kapag gano'n. Amen? So, Christian servanthood is totally about obedience and trust to the will of God. Amen? Kasi po, kapag sa tao mo hiningi, sa tao mo hinanap, yung iyong pangangailangan, most of the time, hindi mo yun makikita sa kanila. Amen? Kaya, mas maganda na yung paglilingkod na aming ginagawa is driven because of love. Ito ginagawa ko ito dahil bukal sa aking loob. Amen? Ako ay nag-mission dahil bukal sa aking loob. Ako ay kumakanta, ako ay naglilingkod sa gawain ng Panginoon because of love. Not because of the reward. Kung gantimpalaan ako ng Panginoon, salamat. Pero yung mamatay ang Panginoon para sa aking kasalanan ay isang malaking gantimpala na ako. Kung tayo man po ay nakapaglilingkod ngayon sa gawain ng Panginoon at kahit papaano may mga prayer request tayo na tinutugon niya, salamat. Ano na lang po yun bonus. Pero ang paglilingkod sa Panginoon ay hindi po palaging gano'n na umaayon sa gusto natin ang sitwasyon. Kasi po, daraan at daraan po tayo sa sarang ng paghihirap, katulad po ng pinagdaanan ng mga anak ni Zebedeo. Amen? Hingin natin sa Panginoon na ang maging focus, ang maging motivation natin sa ating paglilingkod ay dahil sa pag-ibig natin sa Panginoon. Amen? Tayo po yung tayo sa kanyang presensya. Panginoon, hindi po matutumbasan ng kahit anong reward sa mundo ito ang laki ng pagmamahal natin sa iyo, Panginoon. Kung kami man po, Lord, ay nabibigyan ng pagkakataon na humarap, makapaglingkod sa iyong presensya, ito ay dahil sa iyong kabutihan, ito ay dahil sa iyong kahatagan. Wala kami ibang pinakananais, Panginoon, kundi ang makibahagi sa iyong mga pinagdaanan. Karangalan natin, Panginoon. Kung may mga paghihirap na kami nararanasan, alam namin, Lord, na kaakibat nito ang pagsabit namin sa iyong kalooban. Hallelujah. Jesus.
Pakamtan namin, Panginoon, ang matataas na posisyon sa mundong ibabaw. Hindi pa rin yan matutumbasan ang pagpupuno niyo po sa aming mga puso. Lord, patawarin niyo kami kung minsan ay linis na po ang aming motibo sa paglilingkod. Minsan, ang gusto lang namin ay makilala kami, matanyag kami, at hindi nabutuon sa kung ano ba talaga, kung paano mo kami tinawag. Dalangin namin, Panginoon, na bumalik yung sincerity namin, Panginoon. Lalo higit yung pag-ibig namin sa paglilingkod sa aming kapwa. Hindi namin mapapatunayan mahal ka namin kung sa aming kapwa, hindi namin maipakita yung pagmamahal na yun. Kaya Lord, punuin niyo po ang aming pagkatao ng iyong kabutihan, ng iyong pag-ibig, ng iyong compassion, Panginoon. Sapagkat kapag puno kami ng love, goodness and kindness, ganun din ang maipapaabot at maipaparamdam namin sa aming mga kapwa na pinaglilingkuran. Dalangin namin, Panginoon, na wala kaming ibang mahinayag, wala kaming ibang maging motibo sa paglilingkod na aming ginagawa. It is your goodness, it is your kindness and compassion, that gives me up inside. It is your kindness and compassion, what fills me up inside is your grace, your tender mercies. It is your presence in my life that satisfies. It is your presence in my life that satisfies. It is your presence. It is your sa iyong presensya at pag-ibig sa amin. Kami po ay maglilingkod ng punong-puno ng pagmamahal at malasakit sa aming kapwa. Basbasan niyo po ang inyong mga lingkod sa lugar na ito, ang inyong pong mga manggagawa, ang inyong pong mga awit at manunugtog, ang mga attendees na walang sawa po sa pagdalo, anuman po ang kanilang mga kahilingan sa gabi ito ay inaangkin po namin na kami po ay answered prayer yan sa pangalan ni Jesus. Ito po ang mga kapatid namin humihingi ng kagalingan at naman po ang kanilang mga karamdaman sa gabi ito. Ang ginawang mahabaging puso, Panginoon, ngayong mapagpalang kamay ay abutin ang bawat isang dumaloy at kagalingan na lumumula sa iyo sa pangalan ni Jesus. At ganyan po at ang kanilang makayanang ipagkaloob ang mula sa kanilang puso, Panginoon, na may kagalakan, ibalik niyo po sa kanila palagi ng siksik, liglig at umaapaw na biyaya. Sa iyo po ang lahat ng kapurihan at salamat sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Palain tayo lahat ng ating Panginoon. You bless. Jesus Christ.
Lunes, nagkakaroon na sa assembly po yata yun. Ano? Port Monday, assembly. Kaya po, November na po tayo makikita mga kapatid. Amen po ba? At sa dati pong Merkules, nagawin po sa Palumpang, sa Pila-Pila, saka po sa St. Bernard. Webes po sa ating mga chapter wala pong gawain kasi po may natin sa simbahan. Webes po sa Macapao po sa Singhal. Amen po ba? Yung pong umati sa chapter, hindi po kayo sa Macapao sa dating pong BMS. Wala pong gawain sa Webes. Amen. God bless you all. Maraming salamat sa lahat. Pagpalaan kayo ng Diyos. God bless us all. Araw-araw. Amen. Thank you po.